natin mga kababayan yung topic natin tungkol kay Christian Esguerra. Ito alam ko inaabangan nyo lahat to di ba? Alam natin na pinag-uusapan ngayon mga kababayan, maraming mga pro-admin vlogger, kahit mga kakamping na sabihin po natin mga kababayan ay mga kasama ni Christian Esguerra, no? Pero ngayon ay kinakalaban siya dahil po nga sa pagiging feeling high and mighty, feeling above all, itong si Christian Esguerra, nakala niya siya ang may pinakamagaling na mga kababayan. Dati na rin pala itong nag-isa sa sarili niyang programa dahil sa pagbanat nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, na exactly the same na kung saan po yun ang kanilang ugat ng banat sa kanya nitong si Top 1. Pero mo, sarili mong programa, pinahiya ka ng isang abogado na si Atty. Briones ng Partido Federal ng Pilipinas dahil nga po mga kababayan, noon ay init na init siya kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan gusto po nito na ito po mga kababayan ay ma-DQ sa pagtakbo bilang Pangulo. Noon, nakarma na itong si Christian, inulit pa ulit. Ngayon, 14,000 na ang nabawas sa kanyang subs. People had been talking about this tandem. But why did it take a while before this tandem was made official and confirmed? Well, only because the PFP, I am talking about the PFP, the PFP standard bearer speaks out his mind. And then the Lakas standard bearer speaks out her mind. And these two political leaders are known for saying what they mean. So you must understand, Christian, that there are two political parties here, the Partido Federal ng Pilipinas and the Lakas CMD. Was there really a danger on the part of Bongbong Marcos and your party that you would not get Sara Duterte on board as his running mate and that she might end up running under a different slate? Yes, because we are only Partido Federal ng Pilipinas, Christian. We have no control over other political parties. If they make their decisions as to what they will do in the forthcoming elections, that is their only decision. That is their sole decision. The Partido Federal ng Pilipinas has nothing to do with it. Okay, but when Sara Duterte filed her COC for Vice President, did she also confirm with Bongbong Marcos that she would run for Vice President with him as a presidential candidate? Medyo mahaba to guys When she filed her candidacy for Vice President, she filed it Kinompleto ko under na. the Lakas CMD. So if there is anybody who would know her intentions, it is the Lakas CMD. Yeah, I understand that. Pero nag-usap ba kayo, your party and Sara Duterte or Bongbong Marcos and Sara Duterte, that kahit hindi pa i-announce officially, when she filed her COC for Vice President, ang presidente niya si Bongbong Marcos? As to me, I have not talked to her. As to the party, it is our chairman who we gave a blanket authority to negotiate who his vice president will be. Was there also any serious conversation of your standard bearer rethinking or reconsidering his presidential run and slide down to vice president in favor of Sara Duterte? No, there is never a doubt to that, because when we were in Batangas and 1 million people trooped out to the streets to greet Senator Ferdinand Marcos, he said, hindi ako aatras
hindi ako magpapalit ng partido. Mm-mm. But all along, when you fielded the former Senator Bongbong Marcos for president as your standard bearer, Oh, wait lang mga kababayan. Inunahan na ako ni Ma'am Marisa Sunokawa eh. Okay. So, itong video po na to mga kababayan. Mamaya ako sana sasabihin eh. Ito yung dahilan or isa sa mga dahilan na nakita nila kay Christian Esguerra kung bakit po siya chinugi or tinanggal mga kababayan sa ABS-CBN, no? Dahil nga po napakabastos nito sa kanyang programa. Ito mismong programa na to, pinatayan niya si Atty. Briones dahil napahiya po siya. Kaya po sinibak itong si Christian Esguerra mga kababayan at siya po ay nagsarili na lang. Tawag dito, gumawa ng sariling channel at kumapit bigla mga kababayan. Ginamit pa ang ibang mga tao, di ba? Particular na po ang mga pula, no? Nagbait-baita ng hinayupak. sorry sa word. Nagbait-baitan, no? Pero simpleng atake kay Pangulong Bongbong Marcos, tuma-timing lang. Oh. did you already have in mind Sara Duterte as a vice presidential candidate? Well, Senator Marcos, after he filed his certificate of candidacy on October 6, told the press that he was intending to get PRRD as his vice president, but he withdrew from the race. So, how big an impact was that? The fact that President Duterte didn't go for the vice presidency? Well, that is a very big impact because the father and the daughter will not be fighting each other. That has a very big impact in these elections. How would you respond to those who are saying that Sara Duterte basically settled for the vice presidency? That given the numbers, the survey numbers before, she should have been the one running for president. Well, in the first place, you should ask Mayor Sara Duterte that question. And, you know, those questions are just speculative. No, I'm asking for your opinion because I know that this also has an impact because you're the one that fielded Bongbong Marcos. There are those who are saying why did she settle for the vice presidency under Bongbong Marcos? Well, as I said, you know, among all the individual politicians in our country, can you question a decision made by Mayor Inday Sara Duterte? She has a mind of her own. Even her father does not know or could not control her. Okay. Again, my question is your opinion, how you're seeing that because you're the one that fielded Bongbong Marcos for president. Don't you think it has any reflection on your own candidate? The fact that her supporters are raising this issue? No, the truth of the matter is that we are elated because she just said today that she is accepting the chairmanship of Lakas CMD and she is looking forward to a campaign where there is a united BBM Sara tandem. So we in the PFP are very much elated by her statement. How formidable is this tandem? Very much. How so? Can you elaborate on that? Well, it is already talked about, you know, Christian. I took up political science in the University of the Philippines. But maybe you must ask that question to the other political scientists who frequent your show. Because I am just a humble lawyer. I just tell you the facts and then I just tell you the law. I am not more on the speculation aspect of this campaign. Don't you see the numbers? For instance, as a member of the party that fielded Bongbong Marcos, I suppose you have access to those analyses and data and figures. It is a big plus. Definitely, it is a big plus. Because if you remember, when Senator Ferdinand Marcos ran for vice president, he lost the game in Mindanao.
now with Sara Duterte as his vice president, our campaign is very much strengthened. So basically, the conventional perspective that Bongbong Marcos has the strength of the North and Sara Duterte could deliver on the South. Is that what you're referring to? Not only that, Christian, Bongbong Marcos is very strong in NCR. Okay. He is very strong in Calabarzon and basically in every part of the country. Did you see all of this motorcade, Christian, in the past several days? Hindi niya The nakikita Partido yun. Federal ng Pilipinas has nothing to do with it. It is a voluntary expression of the will of the people. They pay for their gasoline. They pay for their red shirt. And they have this Philippine flag in their shirts, Totoo yan, in totoo their yan. caps. Maybe you should ask the political scientists who guest on your show. But What you are is my it guest. all about? But you are my guest tonight, sir. So unfortunately, you would have to be answering those questions. I hope you understand that. I will Okay. try. I will try. Okay. But how solid do you think is the support base of Bongbong Marcos? Dito pala nagsisimula, I think nagkakainitan na sila eh. Overwhelming, Christian. I don't know why, but it is overwhelming. You know, when we went to Batangas last Friday, there was 1 million Batangueños who went out of their homes, who lined the highway from Lipa up to Taal. Eh ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh, sa medyo senior na ako, Christian eh. You I have consider never you, seen. I you have consider that as organic support. I do not understand what is organic. Organic basically walang pilitan, spontaneous. Yes, definitely, because those people are not even members of the Partido Federal ng Pilipinas. Of course, we organize and we have leaders, but it was like yung bang Christian, yung bang December 31, New Year's Day. Everybody went out of their houses eh. And everybody were saying ganun, no? Alam nyo ba guys, sorry sa naiinis dyan ha, may nagme-message sa akin dito. Bakit daw ang haba-haba, hindi daw ako nagko-komento? Ang gulo nyo, kuminsan pinuputol ko tapos nagko-comment ako in the middle tapos sasabihin ninyo nakakabitin. Ngayon tinutuloy-tuloy ko. Gusto ko kasing gawin, mga kababayan, makita natin yung kulay ni Christian Isguera dito pa lang. Nakikita nyo na gusto niyang palabasin na ang mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos hindi organic. Alam nyo, nung kampanya, nakasunod kami dyan, di ba? Simula ng kampanya, pag file ng COC hanggang natapos yung eleksyon, mga kababayan, nakasunod kami dyan. Alam namin na organic talaga ang mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang pilitan, walang bayad. Sabi ko nga po sa inyo, dito lang kayo nakakita ng mga mga tawag dito, mga loyalists na talagang doon sa mga vlogger, mga kababayan na alam nilang nakasunod lagi kay Pangulong Bongbong Marcos saan man siya magpunta. Nag-i-invite sila doon sa bahay nila, dito muna kayo tumuloy, magbibigay ng panggas, magbibigay ng pangkain, walang bayad as in yung pagtuloy namin sa kanila, mga kababayan. Ganun po ang talagang presence, ganun po yung talagang suporta na ipinakita ng mga loyalists. Kaya marami ang nagsiselos dyan. Etong si Christian, binibigyan niya na ng kulay na kesyo, gumagamit na makinarya, kasi dun sa tanong niya, di ba? Oh. Okay. So you're talking about the solid Sam, support the base adventure. of your candidate, your standard bearer, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But on the other hand, President Duterte is not exactly endorsing Bongbong Marcos for president. Is pushing for Christopher Bongo for president, and of course, his own daughter Sara Duterte for vice president, who is also your vice presidential candidate. Now we know that President Duterte also has a solid support base. How do you think this could affect your candidate's chances in the 2022 elections? Ang Well, bel in the kalalang. first place, that is the right and privilege of the president. If you will watch our campaign,
of the Partido Federal ng Pilipinas, especially under the leadership of Senator Ferdinand Marcos Jr., we just do what we have to do. Mhm. We do not react. We just do what we have to do. And that is why we are now, Christian, 47% Yeah, in in the the last latest- SWS survey. SWS survey. Because, if we watch the other side, if we watch the left, if we watch the right, we cannot move on, Christian. Mhm. That is not how we do it in the Yeah. PFP. Yeah, understood. Other candidates are also using that perspective in terms of dealing with their opponents. But my other question is, you think Bongbong Marcos' support base can withstand a challenge from President Duterte's own support base, since the president himself is supporting a different presidential candidate? I think this is already destiny, Christian. I do not know. Maybe you should try to observe the people, watch them, interview them. Oo. Why are they for Bongbong Marcos? I went to Forbes Park Mhm. the other day for a meeting, and I had a merienda because I was early in front of the Santuario, the church there. Mm. I had empanada and calamansi. And then the sales girl told me, "Sir, bongbong ka pala." Because I had a hat with BBM. Oo, kako. Kumusta rito? Lahat siya ng bilyonaryo dito kay Lenny. Mhm. Bakit kako kay Lenny sila? Siguro, sir, gusto pa nila yumaman. Mhm. Ikaw, akong ganyan. Kay Bongbong ho ako Akong ganyan. Kako, tayo mga mahihirap, talagang kay Bongbong tayo. Yung So magulang mo. you consider kay yourself Bongbong as ho sila poor? You consider Ha? yourself as poor? Yes, I studied in the University of the Philippines. Alam anak niyo, ang pangit ng tanong niya, no? You consider yourself as poor? 'Di ba? Parang grabe yung sarcasm, napaka-sarcastic, 'di ba? Mga kababayan. Yun yung tingin niya sa sarili niya, nanggaling siya sa baba Oh. Christian, yun. Yung tatay no, mayaman kasi Ateneo yun Pero ako, yung parents ko, Christian, mahirap kasi Cabanatuan East Central School ako Mm. Okay. Let Nueva me ask. Ecija High School, UP. Okay. Okay. Let me ask this question, which is often thrown at your candidate, your standard bearer, Ferdinand Bongbong Marcos. How would you respond to this question if posed on the campaign trail? Bakit namin iboboto si Bongbong Marcos? Ito yung tinatanong ng iba, di ba? Bakit namin iboboto si Bongbong Marcos? Gayong pinapatunay ill-gotten wealth yung pamilya niya. Eto na, guys. Yung Christian, hindi naman namin sinasakyan yan dahil galing naman yan sa Dilawan. You just wait for the debates, and Senator Marcos will very easily handle that question. Why not answer it now? I'm not his spokesman. That Maybe you you are the should ask general counsel of the party. No, you ask Attorney Vic Rodriguez. He is the spokesman. I am the general counsel. Yun nga lang, sir. Alam mo yan, Christian, yung mga tanong na yan, it's a useless debate. Gawa nung, alam mo, these people, they have not met Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Mm-mm. But And we're then talking they accuse him of so many crimes. Pag Christian, have you met him? Yes, I covered him when he was a senator. What do you think of him? What do you think? My opinion of him is not relevant to this conversation. Ang tanong ko rito, attorney, why not answer these questions? For instance, may mga Supreme Court decisions when it comes to the ill-gotten wealth of the Marcoses. Imelda Marcos was convicted in 2018. Mhm. Why are you saying that these things are not relevant? Because it is black propaganda. In fact, I watched you when you interviewed Justice Antonio Carpio and you Yes. made your opening statement. And you said that Senator Marcos was convicted of tax evasion. That is false. That Why? is fake news, Christian. Where Why? did you get that? Where did you get that? Okay, That- basahin natin this positive portion ng Sige, Court of basahin Appeals mo. Basahin mo. decision.
And actually, this is the argument also of Justice Carpio. The fact Argument lang yan. pinapabalik sa kanya yung hindi na bayaran na income tax during those period, 1982 to 1985. So that, according to him, basically was tax evasion. And that is his conclusion, and you believe him? That is the conclusion of a former senior associate justice of the Supreme Court. Let me explain to you, Justice Carpio. You know, Christian, Justice Carpio is wearing 3 hats in this campaign. The first Why- hat he is wearing before your TV program is the hat of a former justice of the Supreme Court. But he is wearing 2 other hats. Ano po yun? He is a partisan, political activist. He is the head of the One Sambayan at the same time. That is his second hat. What is his third hat? Ito po yung third hat ni Justice Antonio Carpio. He is lawyering for Leni Robredo, his candidate. Where? In his column in the Philippine Daily Inquirer. Yeah, you read those columns, right? I think. Yeah. He Okay, even said in his first column that Senator Marcos cannot be disqualified. Did you read that column? Yeah, I read that. Okay. Yes. Yes. You're also a lawyer. We are in But why don't you- agreement. Pahiya. No, but why don't you answer the points you raise squarely? Yeah, I will answer it one by one. Example, so this positive portion ng CA decision, ang sinasabi ni Justice Carpiron, there was mention of Marcos asked to pay deficiency income tax due with interest apart from the fine. Sabi niya, since Marcos Jr. was ordered to pay deficiency income tax due, there was tax evasion which inherently involves moral turpitude. O, sasagutin kita. Yeah, Ikaw I'm ba, giving you Christian, I'm giving you the floor now. Yeah. Let me ask you, do you have income from your salary? Just answer the question, please. Because I want to demonstrate to the people how ridiculous this story of Justice Carpio is. Go ahead. Like you, for example, if you are salaried under ANC, because you don't want to answer my question, ANC withholds your income tax. Yes, I know that. Thank you for confirming that, Christian. All right. If ANC Yabang or sumagot, the no? government in this case, it was the government who withheld income taxes from Senator Marcos, made a mistake. Sino sisisihin mo? Ikaw? Of course not. So that is not tax evasion. Correct. Let me be very clear with you. Section 45 of the tax code is about failure to file income tax return, Christian. Ganun yun. Ngayon, itong si Justice Carpio, he is making Kaya a nabuksan. mountain out of a molehill. Wait lang. Kaya nabuksan ni Tol Top 1 yung usapin ng pagbabayad ng tax ni Christian Esguerra dahil dito sa usapin na to. 'Di ba? Kasi inahabol niya noon si Pangulong Bongbong Marcos inaakusahan niya ng tax evader or tax evasion. 'Di ba? Mga kababayan, wherein hindi naman talaga dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin mo. 'Di ba? Sapagkat, alam mo yan, Christian, Teka yung lang. failure to file income tax, decriminalize na yan Decriminalize na yan. When was it decriminalized? Nanood ka ba nung impeachment? Nung impeachment, meron silang tinatawag na alpalis Yung mga justices, hindi na nagbabayad, hindi na nagpapile ng income tax return yan But did it I do mean not that? know when. But you I know, remember that. the principle here, if there is a beneficial thing in criminal law for the accused, it retroacts Christian It is beneficial. Where does it say regarding violations of the tax code, for instance? I do not. What is your question again? Where does it say in the tax code? For example, decriminalize. Kasi Justice Carpio mentioned Section 253C of the tax code, which says that any public officer who is convicted of any crime penalized under the tax code is perpetually
disqualified from holding public office to vote and to participate in any election. Wasn't Bongbong Marcos convicted, not just of the election code, but of the, let's not even talk about moral turpitude. Convicted because under the tax code. Wasn't he convicted? Oh, you are now changing your statement. Diba? Tama yun. He was convicted of failure to file his income tax return. Ano? He was never convicted of tax evasion. Tax evasion. Christian. Correct. Dapat tayo, Magkaiba yun. klaro tayo sa facts natin eh. Oo. Di ba? Mahirap kasi yung fake news eh. O ngayon, sasabihin ko sa iyo kung bakit mali si Justice Carpio. Yan decision na parati mong binabasa dyan sa tabi mo. Ang penalty lang dyan, Christian, Oo. fine eh. Ano ngayon ang gusto ni Justice Carpio? Ang gusto ni Justice Carpio, kung binasa mo yung column niya, Yeah, I read those. binasa mo itong mga tao na naniniwala sa kanya, gusto niya yung desisyon, lalagyan niya sa kanan ng imprisonment. Dito sa kaliwa, lalagyan niya ng perpetual disqualification. Oo, syempre. Why? Kasi sabi niya, ako lang ang marunong, ito ang tamang desisyon. So nagpunta sila sa COMELEC, Christian. So what will the COMELEC have to do if they will follow Carpio? They have to annul that decision that you are looking at. Now, But can you let me can you finish answer this? because the point is here eh. Oh, sige, let me go ahead. Go ahead. Do you know, Christian, Carpio knows that the COMELEC has no jurisdiction to annul any decision of the Court of Appeals eh. So, Was that part of the prayer? Were the petitioners even asking the COMELEC to annul the decision of the Court of Appeals? yes, that is, you cannot disqualify. They're asking him to deny due course. You cannot disqualify Marcos without going into that legal theory of Carpio. Actually, let me correct you on that. That the Court of Appeals decision is wrong. Eh, ibig ba sabihin ni Justice Carpio, siya lang ang marunong gumawa ng desisyon? Correct. Okay, since we're talking about facts here, let me correct you on that. The petitioners are not seeking the disqualification of Bongbong Marcos. They're asking the COMELEC to cancel the COC. Deny it due course. There's a difference between the two. No, you know, Christian. They went to the COMELEC only to throw mud at Senator Marcos. Di ba? Kasi wala naman silang basihan eh. Ang batas, Christian, Section 12. Have you read Section 12 of the Election Code? There are only two ways that you will be disqualified. One, if you are sentenced with more than 18 years 18 years. imprisonment. And two, if you are convicted of a crime involving moral turpitude. Yeah. Ngayon, doon sila pumunta sa Section 78. Yun, nagsisinungaling ka sa COC mo. Di ba? Yeah. Oh. Eh doon mismo sa desisyon ni Carpio, yung mga remedies na yan, individual eh. Eh sila, dinodoble nila eh. But that is lawyerly talk. Baka hindi maintindihan yan eh. Aanuhin ko na lang yung Section 78. Sasabihin ko sa iyo kung bakit pati si Justice Carpio isasagot niya sa question 22 eh, no din eh. Okay, go ahead. Because I have another question for you. Dito niya kinuwento sa programa mo ito ni Justice Carpio, if you remember. Yeah, go Sabi ahead. niya, nalaman niya itong kaso na ito, itong tax case, after October 8. Tapos na yung filing. In-answer na ni Senator Marcos yung no. Di ba? Eh kung nag-file si Carpio nung candidacy, kunwari tumakbo siya na presidente, isasagot din niya no. O kaya kung siya yung nag-file para kay Bongbong Marcos, isasagot din niya no. Bakit, Christian? Inamin niya sa programa mo eh. Nalaman lang daw niya yung kaso na yan after October 8. Nung mga October 15 na. Nagsaliksik siya and then nag-file sila ng kaso November 2. So what is that even material to the issue? Yes, because his story was only formulated on October 15. Before October 15, he had no theory.
Mhm. Alam mo ba, Christian, na yung petition na yan yung binabasa mong desisyon na yan hindi naka-attach? Do you know that? But does the timing even invalidate the points raised? Yan, ang petition, dapat may ebidensya ka Mhm. Yun yung petition nila Carpio, argumento lang They have no evidence. They don't even attach a certified copy of the decision, Christian. Do you know Well, that? Well, that you can raise before the COMELEC or the lawyers of Bongbong Of Marcos. course. Now, at least you know now, di ba? May I ask my basic question now, attorney? Okay. A very basic question. Was Bongbong Marcos convicted or not of any crime under the tax code? He was convicted of failure to Failure to submit. file his income tax return. Oh. Now, yung mga dilawan, they are saying he was convicted of tax evasion. evasion. Okay, tanggalin natin yung issue. Mali yung Oh, Christian let's remove the issue of tax evasion for purposes of Fake discussion. news yun Okay. Diba? Let's not even talk about tax evasion. Pag-usapan natin yung conviction under the tax code. Okay? Does it not say also in the tax code that a public officer convicted of any crime punishable by the tax code will also be meted the penalty of perpetual disqualification? Unang-una hindi na siya public officer noong 1986, Christian Mhm. Nung nangyari yan, April 15, di ba? 1986, dapat ipapile yan. Kasi yung presidential decree na yan, nag-retroact lang yan, Christian, hanggang 1986 lamang. Yeah. Mm. Noong 1986 na yon, when supposedly he committed the crime, he is no longer a public officer. Second, Second, marami ako sagot yan Baka uulan ang sagot ko diyan sa mga argumento mo na yan Sige, go ahead. This is not my Second, argument. I'm just relaying to the argument of we can discuss, we can discuss all night Pakikita ko sa iyo talaga na mali ito Di ba? Go ahead. Second, itong disqualification, Mhm. dapat yan nakasulat yan sa desisyon na binabasa mo, Christian Yan ang batas Tanong ko sa iyo, nakasulat ba yan dyan sa binabasa mo, yung disqualification? Hindi. Lance Christian. Ngayon, ano ang sinasabi nila? Deemed written doon sa petition nila. Sino ang binola nila? Ibig mo sabihin, itong tatlong justice na iginagalang namin si Christian sa Court of Appeals, si Gloria Paras. Mhm. Ginagalang namin yung Christian Kaming mga abogado na UP, College of Law. Emilio Itong si Labio. Lourdes, Tayaw, Haguros. Ginagalang namin ito Why can't we just focus? Itong si Oswaldo Agkawili. Tatlo to Christian Yeah. Itong Very si much Carpio, expected. isa lang itong nagsasalita na justice Okay. Ito tatlo ito. Si But Oswaldo Agkawili, yung isang poste sa OSG, Christian, sa kanya Magaling Okay. ito. Anong Yes, ibig niya sabihin? Di marurunong ito? But is that even a legal argument? The Of fact that course. these three justices Of are course. good? That is a factual argument. What makes that a factual argument? Does it Yeah, have any because, direct relation to the case? No justice will impose the penalty that Justice Carpio is asking. So that is an argument that you can raise before the COMELEC. Kasi alam mo, Christian, you know what the Hindi, tawag dito. Yes, indeed, journalist siya. Pero the way he speak, the way he made a statement dito, lalong-lalo na dito, mga kababayan, makikita mo binaba niya yung level niya, 'di ba? Okay lang sana kung kagaya natin siyang vlogger pero dito sa argumento na to, lalong-lalo na yung gawa niya ng kwento, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. From sa mga nagtatanong kung kailan right before the 2022 election, pinagpipilitan nila na ma-disqualified dapat si Pangulong Bongbong Marcos kasi he was convicted of tax evasion. Mali po yun. Failure to submit, mga kababayan, tax form lang yung kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi po siyang dapat sisihin doon. 'Di ba? O yung tawag dito, yung mother party dapat niya ang magpapile noon. Kumbaga, sa pinaliwanag ni Attorney Briones kanina, like
sa'yo, Christian. Ang company mo ay ANC. Sila ngayon ang umahawak nung nung tax mo, withholding tax. So sila ngayon yung dapat, kung karoon ng failure at ikaw naman ay nagbabayad, sila ngayon ang sisisihin, hindi ikaw. 'Di ba? Ganon yung sinasabi ni Attorney Briones. Hindi mo pwedeng sabihin si Pangulong Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ang sisihin mo, samantalang merong tawag dito, merong party na dapat sila yung nagpa-file ng income tax. Edge crime is, Oh. it is just like a jaywalking eh. It is just What? like a traffic violation. Mhm. He Failing to is file making income tax mountain is like a out of jail. molehill. Wait, Oh attorney. yes, kasi alam mo, ang problema sa'yo, carried away ka na eh. Oo. No, I'm Di not ba? carried away. I'm just asking the questions that need to be asked. Oo. You know, as I said, you know who was the president when these people made this Mhm. this judgment of a fine? President Fidel Ramos, the ally of Cory Aquino. So When again, he what was does it have to do with the convicted by- decision of the Court of what- Appeals? When he was convicted, because this is persecution Christian Mhm. when he was convicted by the RTC, by Benny Ulep, the president was Ramos. When he was charged, the president was Cory Aquino. Did you know that? I think I know that. Definitely. Well, anyway, we don't have much time anymore, but I wish we focus on the issues. We don't need to talk about the character of certain people. But thank you very much, Attorney George Briones, for joining us tonight. Thank you, Christian. Attorney George, Yan, mga kababayan, hindi niya nakuha yung gusto niya. Dapat dyan, tawag dito, magtutuloy-tuloy pa yan. Kaya lang, yung interview niya yan, parang hindi niya na nakayanan yung mga sagot dito ni Attorney Briones, mga kababayan. Kumbaga, nainis na. Etong si Christian Esguerra, nakita nyo naman, narinig nyo, mga kababayan, mula noon hanggang ngayon, anti-Bongbong Marcos talaga siya. Anti-PBBM talaga siya. Noon pa man, ayaw niya na manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto niya noon, mga kababayan, ito po ay ma-disqualify dahil sa pagbibintang nila na ito daw po ay convicted ng tax evasion. Nakita nyo na kung paano maging fake news sa peddler. 'Di ba? Tama naman po kayo sa mga nagsasabi, journalist si Christian. Pero simula po nung mga kababayan, simula nang si Christian po ay umalis na doon sa ANC at gumawa ng sariling vlog, no? Kahit nasabihin po natin na siya po ay hindi nakasama doon sa mga mainstream media, again, member po ito ng KBP. So, ibig sabihin, pag ikaw ay isang journalist, at all times, dapat, mga kababayan, you should, di ba? Dapat lagi mong dala-dala yun. Dapat lagi mong pinapakita yun. Huwag kang bumaba yung level doon sa ibang mga vlogger. Hindi ko, mga kababayan, minamalit kaming mga vlogger. Vlogger din ako eh. Pero para sa akin, dapat may standard yung pagiging journalist, 'di ba? Dito pa lang makikita nyo na eh. Kaya ngayon, mga kababayan, kung mapapansin ninyo, from 717,000, mga kababayan, 701,000 na lang. Etong si Christian Esguerra. Ano? Pero nyo yung binabanatan niya, mga si Pangulong Bongbong Marcos, pero nakikinabang siya sa mga loyalists. Ganyan mag-interview si Esguerra bastos magtanong sa guest niya. Akala mo, mga kababayan, sabi ko nga po feeling high and mighty. Dapat tayo, no? Lalong-lalo na, sa totoo lang nakakainggit ang mga kagaya nila. Sabi nga nung iba, bago kayo magyabang kay Christian Esguerra, nakapag-interview na ba kayo ng mga matataas na tao sa gobyerno, mga malalaking tao, mga former chief justices? Well, mga kababayan, hindi na kami, kumbaga para sa akin, hindi mo dapat itanong yun eh. Hindi mo dapat, kumbaga, ilagay pa yung sitwasyon. Unang-una, sabi mo nga, journalist sila. Meron silang access sa mga tao na yon,
'Di ba? Kami ba? Meron ba? Wala. Pero dapat kahit papaano, mga kababayan, sana naman, no? Yung standard ng pagiging journalist, wag mong ibaba. Dahil baka mamaya tawagin ka na lang din yan vlogger. Oh. Pag vlogger, maintindihan mo pa mga kababayan kasi sa amin, tawag dito, although vlogger, wag naman fake news, 'di ba? Pero may standard pa rin, mga kababayan. Pero sa kanila, mas mataas dapat. Oh. Sabi niya, baka di nagbabayad si Christian ng tax kasi di niya alam eh. Well, sa totoo lang, kung usapan ng tax, no? Kasi tiningnan ko kay Christian, tawag dito, yung views niya sa YouTube, meron ng 377 million. So, kasi ako guys, no? Ganito yan, papaliwanag ko maigi. So pag meron kang 50 to 57 million or 60 million views, mga kababayan, meron ka ng kinita sa YouTube ng humigit kumulang 5 million. Okay? So kung titingnan natin yung kay Christian, 377 million yan, o i-divide mo na lang sa 50 million, mga kababayan, o sabihin mo ang isang 50 million is 5 million. Okay? 50 million views. I-divide mo yung 377 million sa 50 million views. Kada 50 million views, yan ay 5 million pesos ses. Okay? Sabihin natin, 50 million, 100 million, 150, 200, 250 million, 300, 350 million. So, pag multiply mo sa 5 million yung 7, mga kababayan. So, at least 35 million na ang kinita ni Christian sa kanyang programa, sa kanyang channel. No? Hindi matatawag na journalist kung nasibak ka na sa pagiging journalist. Hindi, mga kababayan, nasibak lang naman siya, hindi sa pagiging journalist. Nasibak siya doon sa kanyang trabaho. 'Di ba? Ang mga journalist naman, mga kababayan, nagpapalipat-lipat yan eh. 'Di ba? Nagpapalipat-lipat. Pwede kang sibakin sa trabaho mo, lilipat ka na naman ibang kumpanya. Kaya lang itong si Christian Esguerra, mas pinili niya na sarili, 'di ba? Oo. Mm. Parang yung mga banateros lang din nung in-interview nila kay Yorme. Yun naman, wala ka na mga asahan doon, mga kababayan. Wala talagang asahan doon sa mga banateros na yun, di ba? Ngayon ko lang nalaman na natanggal siya sa ABS-CBN, mayabang nga, 20. Sobrang yabang, mga ka-GP Natics. No? Okay. Ito pa.